Kayo ha, Team MR. Nandiyan ba kayo, Team MR? Nandiyan si, nandiyan si Jordan G at si Boy Tinapay. Kayo ha, pag sa akin nagalit si Roque, yung mga nilalagay niyong mga picture, puro mga mukhang tanga si Roque. Kung hindi nakabuka yung bunganga, eto mukhang tanga. ah! Pag nagalit sa akin to, aba, nako po. Oh, ayan, si Jordan G, nandyan. Ikaw ba pumili nitong picture para ilagay dito? Mukhang tanga, oh. Anyway, sorry, Roque, ha. Ako taga-discuss lang dito. Sila yung taga-edit nitong mga ito. Roque, pinag-iisipang umuwi ng bansa at labanan ang mga Marcos. Pakinig nga niya, Roque. Nga po, well, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya. Nakasalalay po yan sa legal na proseso. Kay dating Pangulong Duterte muna. Sige. Pakinggan muna namin. Oh. At kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, Illegal na proseso na lang. Total, di ba si Bato sabi, di ko illegal, gawing legal. Oh, di ba? Kaya ni Bato yung ganun. Tuloy mo! gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman Yun naman pala, mga kababayan, hindi gagamitin yung suggestion ni Bato. Di kung illegal, di gawing legal. Oh, yung mga Chinese daw yun, di ba? Mga kababayan, mga boss chipapas. Kung hindi illegal, sa Estados Unidos, sa ibang mga bansa, kapag ka ikaw illegal na nananatili doon sa kanilang bansa, oblo ka, deport ka. Kay Bato, iba. No? Illegal ka! O tara, gawin kita legal. Ganun. Mukhang hindi uubra. No, doon sa ICC yun. aking munumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Oh. Sara, nagtatampo na siya ito. Oy, mga Duterte. Sounds like nagtatampo na ito. Sabi ni Boy Tinapay, ayan, isa sa editor natin, okay lang yan. Pag nagpalit siya sa inyo, pag nagalit siya sa inyo, baka panggigilan pa kayo. Hindi, narinig niyo ba yung sinasabi ni Roque, mga kababayan, mga boss chief amo? No? Sounds like nagtatampo. Nagtatampo sa kanino pa ba? Sa mga Duterte. Biruin nyo, mga boss chief amo, sir. Nung mga una, yung mga una, gusto ni Roque na maging abogado ng dating Pangulong Duterte. Pero sabi ni Sara Duterte? Hindi siya pwede. Hindi si Roque kasama. Bakit to? Kasi nga, alam naman ng mga Duterte na maghahati po ang utak ni Roque. No? Siyempre, sino ba uunahin ito? Yung kundi yung sarili niya, uunahin niya na makakuha ng asylum. Kumbaga, side bet ang dating Pangulong Duterte. Kaya hindi tinanggap na maging lawyer. O ngayon, bigay ako na, ang dating ko sa akin ito bigay ng suggestion sa inyo. Di nyo naman tinatanggap. Nakakapagod din. Di ba? So, at yun naman aking munumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi Si Roque tanggap na din, hindi pagbibigyan na maiuwi ang dating Pangulong Duterte. po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking damdamin. No? Ako, susunod nito, sila mag-aaway na. Nakikita nyo po yung mga nangyayari doon sa mga vlogger nila, mga kababayan, nag-aaway-aaway na po, yung paedsa-edsa nila, paedsa-edsa nila, away na. Meron daw na umaldas ng pera, meron naman, ito si Marlica naman, tsaka yung sa kung sino man. Yung iba daw nagsusulisit, yung mga lato pera, mga kababayan, yung kanilang pinag-aawayan doon. At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas.
Uuwi kaya talaga 'to? Si Roque, nagtatampo na, eh, oh. Nag-iisip ng umuwi, ah. Tuloy mo, Roque. Tao lang po, yan po ang aking damdamin, no? At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Oo, mahirap 'yun. Ano po, hindi. Ang uunahin mong gagawin diyan kapagka nandiyan ka sa loob, Roque, kaliwa o kanan ka kakabig? Oh, una mong isipin, kaliwa ba? Tsaka nito. Pogi, ah. Kumpletong ngipin, ha? O, dito. O, doon ang kabig. Hindi. Ang una niyang iisipin, ho, mga kababayan, syempre, eh, yung kanya kaso. Pumokus ka doon. 'Di ba? Na mailabas mo yung sarili mo. Pumokus ka na maidepensa mo yung sarili mo. Saka na yung paglaban sa Marcos. Pagka napagwagian mo na mailabas yung sarili mo, saka ka lumaban sa Marcos. 'Di ba? Panigurado 'yun, mas dadami ang kakampi mo. Bakit? Eh, isa lang ang mapapatunayan mo, eh, na pinuliti ka lang talaga, eh, kaya ka nakalabas, 'di ba? Kaya mo na ipanalo yung kaso. Oh, 'yun ang uunahin mo diyan. Hindi yung habang nasa kulungan ka, nakikipag-away ka, nakikipaglaban ka, sasabihin mo, Dr. Jose Rizal ka. Malabo 'yun, no? Malabong-malabo na magmukha pong Dr. Jose Rizal si Roque dahil mas kamukha po nito yung viral na si Red Uncle, mga kababayan, 'pag wala pong makeup. De joke lang yun, baka sabihin ng mga DDS. Yung mga vlogger na sumusuporta kay Bongbong Marcos, ayun, puro mga ad hominem. Nasabi ko lang yung opinion ko. Medyo hawig kasi ni Red Uncle. Oh. Kasi sa mga pangyayari po dito sa kay Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Eh kasi nga yung hindi din natin masisisi si Roque, hindi din natin masisisi yung ibang mga vlogger nila, mga kababayan. Kasi nga yung Koopman, kung ano-ano ho yung mga pinag-uuna. 'Di ba? Kesyo patalsikin daw yung mga judge. Oh. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. Oh. Ito pa, Roque, tingin ko baka lang, ha, baka lang. Eh baka kailangan nila si Tatay Digong na nandiyan hanggang 2028. Bakit? Eh nako, malaking ano yan, ha, malaking impact yan sa mga DDS. No, kawawa naman itong mga Duterte. Tara, iboto natin si Inday Sara Duterte. Mapapalabas niya ang dating Pangulo. Oh. Baka gagamitin pa sa election, kaya nandyan pa. So, ganyan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan. Yun naman dapat kasi paulit-ulit ang sinasabi mo. Oh, may justice system sa Pilipinas. Bakit hindi iuwi ang dating Pangulong Duterte? Ikaw, may justice system sa Pilipinas. Bakit hindi mo harapin? Diba? Tama yan, Roque. No? At pihado ako habang sinasabi mo yan, Boss Roque, ang sabi naman ng Pangulo, sige, no? Kumbaga, sasalubungin ka namin. O, kagaya din ni General Torre, sige, sasalubungin ka namin. O, di ba? Umuwi ka, harapin mo, ipagtanggol mo yung sarili mo, ilabas mo yung mga dokumento na makakapagpatunay na wala kang kaugnayan doon sa mga kasong yun. Tama yun, Roque, hahangaan kita. No? Hahangaan kita kapag yun ang ginawa mo. Harapin mo, no? Dahil hindi habang buhay ang pagtatago. Hindi habang buhay ang pagtatago. Alam mo, Roque, kapag ako, naipanalo mo pa yan at panigurado na nakalabas ka, nako, masaya, isa ako sa magiging masaya para sa iyo. Bakit to, mga bossing? Tatay ho ako, no? May mga anak ho ako, may asawa ako. No, ayoko yung may mga nagkakahiwalay na mga pamilya, ayoko yung may mga naiiwang mga anak. Kahit papaano po, kahit ganito si Roque, mga kababayan, kahit papaano,
May mga pamilya yan, no? Magiging masaya po ako kung maipapanalo ni Roque yung laban niya at makakasama niya po yung pamilya niya ulit. No? Ganun niya, Roque. O dito, dito sa atin, hindi porket na nasa kabilang politika si Roque, gusto natin madiin siya. Magiging masaya ho ako, mga bossing. Paniwalaan niyo ho ako. Magiging masaya ako kung maipanalo ni Roque yan. At muling makasama yung kanyang pamilya. Dahil para makamit mo yun, kailangan mo umuwi ng Pilipinas at harapin mo yun. Sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, Ang hirap, di ba? 2 taon kang nagsasalsa. Nagsasalita. 2 taon na siya nagsasalita. Mga kababayan. At nagtatago. wakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala naman kasing naniniwala di sa inyo. Kayo-kayo lang. Di ba? Sabi ni Chi, siya na, katumbong. Uy! Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Kasi wala naman talagang paniniwalaan sa inyo. Puro gawa-gawa. Mahirap yung laban ninyo. Puro peke, puro fake news. Diba, sabi ni Scope Flores, lipat lang sa PC, lobat na ang phone. O sige, Scope Flores, no? Tuloy, Roque. Hindi po krimen kung hihingin natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Kaso, kung wala naman kayong mga ebidensya, tas pinagbibitiw ninyo ang presidente, walang maniniwala talaga sa inyo. Uy, siguro asan ba yun? Si Scope Flores, lilipat daw sa lipat lang sa PC, lobat na ang phone ko. Naku, wala nang aabutan kasi tapos na po tayo, mga kababayan. Magugulat yun. Nasaan na kaya yung live ni Mark Ramos? Anyway, mga boss chief mo, sir, ako'y magpapaalam na po. Sabi siguro ni Scope Flores, ano yun? Nawala, hindi ko na makita. Maraming salamat and God bless po sa ating